Magandang araw mga kaibigan. Welcome dito sa aking YouTube channel, ang Tito Ver TV. Ang channel na nagbibigay ng liwanag ng isip, lakas sa puso at gabay sa ating kaluluwa. Dito natin tatalakayin ang mga spiritual learnings, life lessons, inspirations at malalim na mensahe na makakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung naghahanap ka ng kapayapaan, direksyon, motibasyon at mas malalim na koneksyon sa sarili at sa may kapal, nasa tamang lugar ka. Kaya stay tuned dito sa aking YouTube channel. Para sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa one another relationship sa simbahan, God's plan. Maraming tao ang gustong sumunod kay Kristo pero ayaw ng accountability o malalim na relasyon. Ngunit ayon sa Biblia, hindi plano ng Diyos na mamuhay ang isang Kristiyano na mag-isa. Ang Christianity ay isang one another faith, nagtutulungan, nagtutuwid, nagmamahalan at nagpapalakas sa isa't isa. Ang discipleship ay hindi lamang suggestion o human idea. Ito ay malinaw na utos ng Diyos. Ang Great Commission sa Mateo Kapitulo 28 verse 19 ay hindi lang tungkol sa conversion, kundi paggawa ng disipulo. Mga taong lumalago, nagmamahal sa Diyos at tumutulong din sa iba na lumago. Ang aklat ng Mateo ay sinulat upang ipakita na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Sa huling bahagi ng aklat, bago umakyat si Jesus sa langit, ibinigay niya ang Great Commission sa kanyang mga alagad. Sa kulturang Hudyo noon, normal ang discipleship relationship. Ang isang disciple ay hindi lamang nakikinig sa teacher, ginagaya niya ang buhay nito. Kaya nang sabihin ni Jesus na make disciples o gumawa ng disipulo, ibig sabihin nito ay mag-invest sa buhay ng tao upang matulungan silang maging katulad ni Kristo. Sa early church, ang mga Kristiyano ay namuhay ng magkakasama, nagtutulungan, nagtutuwid at nagpapalakasan sa pananampalataya. Hindi sila isolated Christian o hindi sila nag-iisa. Dahil ginagamit ni God ang relationship to shape us spiritually. Unang punto, discipleship is God's design for spiritual growth. Like for example, other disciple us o tayo ay tinutuwid ng iba. Sabi sa Hebreo chapter 3 verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Hindi gusto ng Diyos na mag-isa tayong lumalaban sa kasalanan o discouragement. Kailangan natin ang mga tao na magpapaalala sa atin, mag-check sa atin, at magpapalakas sa ating pananampalataya. Minsan, ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang makita natin ang ating blind spots. Katulad halimbawa ng isang basketball team, kahit gaano kagaling ang player, kailangan pa rin niya ang coach at teammates para manalo. Kaya dapat huwag tayong umiwas sa accountability. Maging open kapag tayo itinutuwid ng iba. Tingnan natin ang correction bilang pagmamahal at hindi pag-atake sa atin. Pangalawa, the word disciple us o maari tayong itutuwid ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabang na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam
ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang motivational advice lang. Ang Bible ang nagko-correct, nagtuturo at nagbabago ng ating puso. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan dahil ito ay inspired by God. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang tayo nag-aaral ng impormasyon, kinakausap tayo ng Diyos. Kaya dapat huwag nating kaligtaan na magkaroon ng araw-araw na quiet time. Hayaan natin na baguhin tayo ng salita ng Diyos. At huwag lang magbasa, dapat isinasabuhay natin ang mga ito. Pangatlo, we disciples ourselves. Maaari nating itatama ang ating sarili. Sabi nga sa Hebrews chapter 5 verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lang ang inyong kaya. May personal responsibility tayo sa ating spiritual growth. Hindi natin pwedeng sisihin ang ating leader, ang ating disciple, ang ating faith partners o ang simbahan kung hindi tayo lumalago spiritually. Ang maturity ay nangangailangan ng effort at habit. Kaya bilang isang player, kahit may coach ka, hindi ka lalakas kung hindi ka magsasanay sa sarili mo. Kaya dapat magkaroon tayo ng spiritual discipline. Matuto tayong mag-self-evaluate sa sarili natin. At huwag tayong maging spiritually lazy. Pang-apat, faithful examples disciples us. Ang mga halimbawa ng mga tapat na disipulo ay maaring magtutuwid sa atin. Ayon sa Hebrews chapter 6 verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ginagamit din ng Diyos ang mga testimonya at halimbawa ng ilang mga tapat na mananampalataya upang mag-inspire sa atin. Kapag nakita natin ang faithfulness ng iba, napapalakas din natin ang ating sariling pananampalataya. Kaya dapat maghanap tayo ng mga godly examples sa Biblia na maaari nating tularan. O maaari din tayong maghanap ng mga godly examples ng mga kapwa Kristiyano natin sa ating panahon na magbigay sa atin ng inspirasyon at encouragement upang mapalakas ang ating pananampalataya. Tularan natin ang kanilang faithfulness, tularan natin ang kanilang pananampalataya, tularan natin ang kanilang obedience sa Diyos. At higit sa lahat, sikapin natin na maging magandang halimbawa sa iba. Panglima, God disciples us through circumstances. Minsan, itinutuwid tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga sitwasyon na ating nararanasan. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 12, dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangatog na tuhod. Minsan, ginagamit ng Diyos ang trials, waiting season, at difficulties upang turuan tayo na maging patience, maging humble, at magkaroon ng matatag na pananampalataya. Hindi lahat ng hardships ay punishment. Minsan, pagsasanay ito ng Diyos. Katulad halimbawa ng ginto, dumadaan ito sa apoy upang maging purong ginto. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, huwag tayong sumuko sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Sa bawat sitwasyon na ating pagdadaanan, pwede nating tanungin si God, Panginoon, ano po ba ang gusto niyong ituro sa akin? At higit sa lahat, magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Ikalawang punto,
para sa usaping ito. One another relationship help us reach maturity. Ibig sabihin, ang relasyon natin sa bawat isa ay makakatulong upang maabot natin ang maturity. Una, discipleship is multiplication. Ayon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 2, na nagsasabing, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Katulad halimbawa, mula kay Pablo, itinuro niya kay Timoteo, at mula kay Timoteo, itinuro niya sa mga faithful men, at mula sa mga faithful men ay itinuro naman nila sa ibang mga tao. Ang discipleship kasi is a chain reaction. Ang goal ay hindi lang ikaw ang lumago, kundi makatulong ka rin sa paglago ng iba. Ang Christianity ay multiplying faith. Ang disipulo ay gumagawa din ng ibang disipulo. Kaya huwag tayong maging spiritual consumer lamang. Matuto tayong mag-invest sa ibang tao at ibahagi natin ang mga natutunan natin. Kaya nga tayo nagsastudy ng Bible, nag-evangelize, nag-share ng faith, nag-iimbita ng mga kaibigan, dahil kailangan natin na ibahagi natin ang ating mga natutunan mula sa Biblia. Dapat hindi titigil sa atin ang discipleship. Dapat mag-spread ito, mag-multiply ito. Dapat maraming mga tao ang matuto at makilala ang Panginoon. Pangalawa, the goal is maturity. Sabi sa Colossus chapter 1, verse 20 to chapter 2 verse 1 na nagsasabi, iyan ang dahilan kung bakit ipinangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Nais kong malaman ninyo, gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ang goal ng discipleship ay maturity kay Kristo. Hindi perfection sa human standards, kundi pagiging spiritually complete kay Kristo. Kasama rito ang mga challenges, ang corrections, ang encouragement at hard conversations. Ang one another relationship ay hindi laging madali. May mga misunderstanding, may hurt at discomfort minsan. Pero ginagamit ito ng Diyos para hubugin ang bawat isa sa atin. Parang bato na kinikiskis upang maging makinis. Kaya dapat huwag agad umalis kapag may conflict. Huwag magtampo agad kapag may hindi pagkakaunawaan. Matuto tayo na magpakumbaba. Matuto tayo na magpatawad. At intindihin natin ang correction ay maaring expression ng pagmamahal. Pangatlo ay openness to correction. Dapat maging bukas tayo sa pagtutuwi. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 17 na nagsasabing, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang humble heart ay teachable na puso. Ang proud heart ay ayaw tumanggap ng correction. Kaya dapat makinig tayo bago natin depensahan ang ating sarili. At magpasalamat tayo sa mga taong nagmamalasakit sa ating spiritual life. Pang-apat, ask advice o humingi ng payo. Ayon sa Proverbs chapter 11 verse 14, sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak.
ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Wise people seek counsel. Hindi kahinaan ang paghingi ng payo. Wisdom ito, mga kapatid. Kaya huwag tayong gumawa ng mga major decisions nang walang godly advice o godly counsel. At dapat magkaroon tayo ng trusted spiritual mentor. Panglima, cherish challenges. Sabi sa Proverbs chapter 12, verse 15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Sa Proverbs chapter 15, verse 12, sinasabi, ayaw mapagsabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Natural sa tao ang umiwas ng correction o umiwas sa pagtutuwid. Pero ang mature Christian ay willing ma-challenge. Kaya dapat tayo bilang isang Kristiyano, dapat nag-i-initiate tayo ng conversation with our disciples or faith partners. Dapat pahalagahan natin yung discipling time natin o yung tinatawag nating tea time. Dahil mahalaga ito na hindi lamang para ma-build yung relationship natin sa bawat isa, kundi makakatulong din ito sa atin para mag-mature tayo sa ating spiritual life. Tanungin natin ang ating mga faith partner kung ano pa po ang mga kailangan nating ipag-grow para marating natin yung tinatawag nating maturity. At syempre, huwag tayong umiwas kapag tayo'y kinakausap tungkol sa ating mga kahinaan. Dahil ito ay makakatulong sa atin para malagpasan natin ang mga kahinaang ito. Kaya huwag tayong magdamdam kapag tayo ay kinokorekt o itinutuwid ng ating mga faith partners. Discipling yourself, pagtutuwid sa ating sarili. Sabi sa Hebrew chapter 5, verse 11 to 14 na nagsasabi, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay nito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang spiritual maturity ay bunga ng consistent practice o yung tinatawag nating palagiang pagsasanay. Hindi sapat ang inspiration lamang. Kailangan natin ng training at obedience. Kaya dapat itanong natin sa ating sarili bilang isang Kristiyano, kumusta na ang prayer life natin? Consistent ba tayo sa ating Bible study? Nagagamit ba natin ang ating mga natutunan sa araw-araw ng ating pamumuhay? Kaya ang hamon sa bawat isa sa atin, tayo pa rin ang responsable sa spiritual growth natin. Hindi natin dapat itong iasa sa ating faith partner, sa ating Bible talk leaders, sa ating church leaders, o sa kapwa Kristiyano. Dahil buhay natin ito, responsable tayo sa growth natin. Kahit man anong tulong ang itutulong nila sa atin, kung magre-resist tayo, wala rin silang magagawa sa atin. Kaya tayo mismo dapat ang responsable sa maturity ng ating spiritual life. Practical applications na pwede natin gawin para matulungan tayo na maabot ang maturity sa ating Christian life. Una, arrange a regular discipling time or yung tinatawag nating tea time. Dapat mag-set tayo ng weekly tea time kasama ng ating faith partners na makakatulong sa atin spiritually. Or the need arises.
kung kailangan. Kung kailangan, dapat nag-i-initiate tayo ng D-time sa ating mga faith partners or sa mga mature Christian na sa tingin natin ay makakatulong sa atin na mag-grow tayo spiritually. Pangalawa, strive for daily contact. Hindi naman kailangan na mahaba lagi ang ating mga chat o ating text. Kahit simple lang, like kumustahan lang, prayer request, encouragement, scripture sharing lang. Itong mga bagay na ito ay malaking tulong na para sa atin. Dahil sa panahon natin ngayon, dahil moderno ang ating technology, hindi na natin kailangang umalis ng bahay para ma-encourage ang isang kapatid. Ang isang chat, isang text ay malaking bagay na ito para matulungan na ma-encourage ang ating kapatid. Kaya nga, kung nung araw, kung isipin natin, everyday, nagmi-meet sila para ma-encourage ang bawat isa. Diba? Ngayon, sa modernong technology natin, isang chat, isang text, isang tawag, pwede na. Pero minsan, hindi natin nagagawa. Kaya ang hamon sa bawat isa sa atin, gamitin natin ang modernong teknolohiya para sa ikalalago at ikauunlad ng ating pananampalataya. Pangatlo, be teachable. Huwag tayong maging defensive palagi. Kapag tayo itinutuwid ng ating faith partner, makinig muna tayo bago tayo magpaliwanag. Humility opens the door for growth. Or yung pagiging mapagpakumbaba natin ay nagbubukas ng mga pintuan ng ating paglago. Pang-apat, invest to others. Habang lumalago tayo, tulungan din natin ang iba. Ang isang uling na inilayo sa apoy ay unti-unting mamamatay. Ngunit kapag ito ay nananatili kasama ang ibang uling na nagliliyap, patuloy itong magniningkas. Ganito rin ang ating Christian life. Kapag isolated tayo, madali tayong manghihina spiritually. Ngunit sa one another relationship na meron tayo sa simbahan, lumalakas tayo, natutuwid tayo, at higit sa lahat, lumalago tayo. Kaya ang huling hamon sa bawat isa sa atin, tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. May mga tao bang tumutulong sa atin spiritually? Open ba tayo sa correction ng iba? Ako ba ay intentional sa pagdi-disciple ng iba? At lumalago ba ako o stagnant ako bilang isang Kristiyano? Ang discipleship ay plano ng Diyos para sa ating spiritual growth. Huwag nating sayangin ang oportunidad na lumago kasama ang ibang mananampalataya. Kaya bilang isang Kristiyano, ang one another relationship ang solusyon upang patuloy tayong magniningas, patuloy tayong mag-aalap sa ating relasyon sa Diyos. Kaya kung nagustuhan natin ang topic natin ngayon, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at samahan mo akong maglalakbay tungo sa mas mapayapa, mas makabuluhan at mas masayang buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalain nawa tayo ng ating Panginoon.